Adversaryo rather, na yung mitya ng EDSA mismo, yung events ng EDSA, ay nagkaroon kasi ng international pressure kay Marcos na manawagan ng eleksyon. So nagkaroon ng snap election. At resulta ng snap election na yon ay pandaraya sa eleksyon. May mga nag-walk out ng mga tabulators, nakita na iba yung resulta na opisyal sa resulta ng NAMFREL. May mga NAMFREL volunteers rin na hindi naman partisano para kay Cory na hinaras. May mga napatay nga. Unti-unti lang yan nag-build up hanggang sa naisiwalat na meron nga ang pandaraya sa pamagitan ng pagpahiwatig ni Enrile na membro ng kabinete na siya ay tumulong sa pandaraya sa kanyang lugar sa Cagayan Valley. At nung sila po ay sabihin natin huhulihin ng rehimen ni Marcos sa ginawa nilang pagtratraidor, nanawagan si Cardinal Sin at saka si Butsaquino na dumepensa sa kanila. Kaya hindi naman lahat yan plinano eh. Siguro yung diwa ng Espiritu Santo nang ibabaw rin sa puso ng bawat tao na ito na yung panahon na kailangan ng pagbabago at naganap na nga yung pagbabago. Ngayon po kasi yung iba sinasabi nila may maraming ang kabataan na nagsasabi na hindi naman totoo na maraming naganap na paglabag sa karapatang pantao, hindi naman totoo na nagkaroon ng maraming pagtulong. But you are a member of the HR Victims Claims Board, no? And hindi ba parang initially mga 10,000 itong mga nagka-claim ng mga biktima dito sa ill-gotten wealth, no? At may korte na nga sa Switzerland at sa Amerika na nagdesisyon na itong illegal ill-gotten wealth ibalik na dito sa bansa para ipamudmod para sa mga biktima ng karapatang pantao. Ngayon po ba, ano na yung estado nun? Gaano katagal pa bago nyo maibibigay yung kompensasyon para sa mga biktimang ito? Well, ang nagsampa ng kaso sa isang korte sa Hawaii may mahigit kumulang 10,000, pero ang aming pakiwari ay mas malaki pong bilang sa 10,000 ang mga posibleng mga biktima ng paglabag ng kanilang mga karapatan ng panahon ng diktadurya. Kaya po nagpasa ang Kongreso nung nakaraang taon. In fact, pinirmahan ni President Noynoy yung batas na paglagay ng kompensasyon sa anibersaryo rin ng EDSA nung nakaraang taon. At kamakailan, nung araw ng puso, nung Valentine's, ay nabuo yung Human Rights Victims Claims Board. At ang mandato po niya ay tanggapin ang mga petisyon o claims for compensation. Kailangan po nilang patunayan na sila nga po ay talagang naging biktima. Paano po nila mapapatunayan meron po mga requirements po? Meron po siyempre kailangan na pakita mga requirements dahil ang importante po nating garantiyahan ay yung pondong nakalaan at meron po tayong 10 bilyong piso na inilaan. Actually, ito ay mula sa halagang na bigay ng Swiss government na mga nahanap ng mga nakaw na yaman sa Switzerland ay nailagay sa isang account sa PNB para sa mga biktima. So ito po ay nakalaan para sa mga biktima ngayon at itong paghuhugutan ng compensation, both monetary at tinatawag nating non-monetary benefits. Kailangan pangalagaan po yan kasi posibleng may mga magsasabi ako'y biktima pero wala namang... Pero hindi totoo. Hindi totoo. Yes. So, kailangan po natin ng isang proseso na ma-verify. Pero pwede naman ma-accelerate to dahil una, yung pa ng kaso sa mga korte sa US halimbawa, may presumption na po dahil nagpasya na yung korte na sila nga ay mga biktima. So, ibig sabihin nakapagbigay na sila ng pruweba na talagang naging biktima sila. So, yung mga pruwebang yan ay gagamitin din po natin. Pangalawa, yung mga hindi napasama doon for whatever reason, mayroon rin pagkakataon. So, sa susunod na mga linggo, may papublish na po yung internal rules ng board kasi kakabuo lang, wala pa nga po kaming opisina. At bibigyan po ng 6 na buwan ang sino man na merong hangarin na
mag-claim ng compensation para mag-file. Tapos agad-agad na tatrabahuin po yan ng board para mabigay kaagad yung pagpapakilala sa Paano kanila. po ibibigay yung, depende ba sa gravity ng kunyari, pagkaka-torture sa May kanya? mga level ba, no? Oo, paano, Meron po. Paano yun? Nasa batas po, meron pong inilaan sa batas na point system. So, sang-ayon po sa gravity ng nadanas ng mga biktima, ay merong karampatang points. Tapos, sang-ayon sa points na nakuha ng bawat claimant, merong compensation. So, ibig sabihin, kung naaresto ka lamang, hindi ka na-torture, iba yung degree ng compensation na tatanggapin mo sa halimbawa na torture o na rape o na disappear. Ito po ay examples ng grado. Pero ang siguro importanteng nating at bahagi ito siguro ng diwa ng EDSA is hindi lang kasi yung pera, kundi mas yung recognition and acknowledgement na nagkaroon ng ganitong karahasan at itinutuwid ng pamahalaan yung pagkakamaling yon. Dahil ang gumawa nitong karahasang ito ay estado ng panahong yon. Kaya yung estado ng kasalukuyan ang dapat rin na tumugon sa paninindigan nila. Yung pangalawa na critical is liban sa monetary, yung tinatawag na non-monetary, kasi marami na rin sa kanila ay mga matatanda at may mga sakit. So, kailangan rin po tayo maglaan. Liban sa pondo personal for compensation, ay sapat na pondo para sa continuing needs, medical needs, therapy, at iba pa. So, ito po yung mga susubukang gawin ng claims board. Ngayon, sa tanong mo sa korte, nagkaroon na po ng bayaran sa mga kasama ng first tranche. So nakatanggap po sila ng, I think ang equivalent po ay tag-1,000 dolyares kada claimant. So mga 7,000 mahigit po yan. At kasalukuyan ay nasa second tranche na sila. So I think sa Marso po dito sa Kamaynilaan, yung mga based sa Maynila ay makakatanggap ng second tranche nila. Yan po naman ay patuloy yung pagbibigay ng compensation sang-ayon sa desisyon ng korte sa Amerika, so long as hindi pa exhausted yung properties na nahanap ng korte. So, parang nililiquidate yon. So, habang hindi pa exhausted yan, magtutuloy yung mga tranches. Pero yung mga yon ay dun lamang sa nakapag-file at na validate ng korte. Yung sa claims board po, sabihin natin, mas malawak ng Sir, konti. opo, one important question lamang po. Ito pong nasabi niyo po na merong mga matatanda, sir. Yung mga relatives ba na sakali po na hindi na kaya nitong mga matatanda na mag-claim po nung kanilang makukuhang compensation or whatever po sa Human Rights Claims O Board? patay na. Oo, maari bang yung mga relatives Opo, or yung sino mga man? kamag-anak po ng mga biktima, Basta meron lamang may proof. pakita po. Opo. Okay, so final message nyo po dito sa ating mga kababayan ngayong anniversary ng People Power Revolution. Well, dapat po, lalo na mga kabataan tulad ni Kirby na hindi nakaranas ng diktadurya, dapat maging bahagi sila sa pagdiriwang at paggunita at lalo na yung pagsasabuhay muli ng people power. I think yun yung hamon, no? Wala sa atin ang naging bahagi ng revolusyon nila Andres Bonifacio at Jose Rizal, pero malinaw, matalas sa ating isip at diwa yung kanilang sakripisyo. Ganun rin po sana ang dapat maging talas ng diwa ng EDSA sa susunod na salinlahi na yung paninindigan para sa kalayaan at demokrasya dapat isa puso. At yung pagtutulungan na yung panawagan halimbawa ng Gawad Kalinga sa mga nangangailangan ay isa puso rin at isagawa. Yun po siguro yung hamon ng EDSA at lalong itong taon na to na ang ating tema ay ang kapit bisig para sa pagbangon. Alright, maraming salamat po Mr. Chito Gascon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin po. Maraming salamat. Samantala, Nikki, nagtanong po tayo sa ilan nating mga kabayan kung ano-ano nga ba ang mga pangyayaring hindi nila malilimutan sa People Power Revolution. Atin pong panoorin po ito. Yung last day kasi doon nung punta ko doon. Doon sa Corinthian na gano'n, naghihigaan yung mga tao. Tapos sabi nitong isa, nanay, ikang gayan dito sila, yung mga sundalo dyan sa loob, dito nadaan, sabi ganyan.
Di para ba ako na ano na yung natakot na kasi hindi pa namin alam na umalis na si Marcos. Naghigaan na yung mga tao sa kalsada. Nagkataon naman na humiga kami sa tapat mismo ng gate. Tapos di nakahiga na. Pwede lang relax. Tapos binulog ko sa kanya. Nanay, dito dadaan yung tangke. Kaya hindi niya malaman kung upo ba siya, titindig ba o patuloy ang higa. Tapos napapai na daw siya. Kami nung kapatid ko ay nakibaka ron. Nakulong kami doon sa loob nung kampo. Pagkatapos nakikita na namin nagdadaday na yung bandang tao. Lumabas kami, baka ako makulong eh. Pero nakikita namin, dumababa yung yun lang mga nagbababa na chopper. 8 years old ako nung nag-people power, so medyo naranasan ko siya. Although nasa bahay lang ako, pero naalala ko na medyo magulo, pero in the end, naging matagumpay siya, and I think it was very, very good because it was touted as the peaceful revolution. Yung pinakagusto ko yung inaabutan ng bulaklak ng madre yung mga sundalo, ganun. Tapos feel na feel mo yung nagkakaisa, parang ganun na humihingi ng pagkakaisa. I was active in the Philippine Constabulary before. And I was in Camp Crame. And I was assigned inside the Camp Crame headquarters, preferably in the Firearms and Explosive Division. And I was there before they bombed the Camp Crame on that day. At ngayon po ay makakapanayam natin muli si Alvin Campomanes, isang historian. Magandang hapon muli sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Alright, gusto ko kasi ngayon lumalabas dito sa internet yung parang golden era yung sinasabi nila nung panahon ng martial law, panahon ni Marcos. Yun yung sinasabi nila na yung mga sinasabi nila na ito daw nangyari nung martial law na mga sinasabing mga karahasan, yung mga human rights violations, kalokohan, hindi totoo. How can we correct that dito sa kaisipan ng mga kabataan? Paano natin ipapaliwanag sa kanila na ito talaga, nangyari itong mga bagay na ito at ito dapat ang intindihin nyo para hindi na muli mangyari sa hinaharap? First, I'd like to comment on maybe that what I can say as the traditional way of approaching the topic. Madalas sa pagtuturo ng kasaysayan at araling panlipunan o social studies, no? Yung mga guro ay gumagamit ng mga generalizing statement na halimbawa ay nung panahon ni Marcos puro kasamaan o kadiliman ang nangyari at ang EDSA ang nagbigay daan sa isang mas mabuting buhay dahil nagbalik tayo sa demokrasya. We have to qualify statements like this, and we have to provide examples why we are saying this claims or perspectives of looking at the past, no? So dapat nating linawin, halimbawa kapag sinabi natin na diktador si Marcos, ano ibig sabihin natin sa diktador? Ano ba yung nawala? Ano ba yung mga karapatang sibil na sinikil o nilupig? Paano ba binali-bali ni Marcos ang batas para manatili sa kapangyarihan? Paano ba o gaano ba kalala yung extent ng katiwalian? So, kapag itong mga bagay na ito ay naging malinaw sa mga estudyante, magiging mas madali na pahalagahan kung ano yung napagtagumpayan sa EDSA. Hindi na lamang tayo nalilimitahan sa cliche ng ibinalik yung demokrasya, nagkaroon tayo ng kalayaan uli sa pananalita. Sapagkat sa maraming kabataan, given ito they were born with these rights. And they didn't know how it feels to be deprived of these civil liberties and political rights. So, kailangan nating ipaliwanag ng mas malinaw yon. I think yung approach sa pagtuturo ng kasaysayan, kailangan nating gawing malinaw yung mga ebidensya. Halimbawa, if we're talking about human rights victims, bigyan natin ng muka, bigyan natin ng larawan, ibigay natin yung kwento nitong mga biktima na ito, paano sila tinorture. Magiging madaling maramdaman gaano yung sakripisyo na ginawa ng mga kababayan natin kung itong mga taong ito maikukwento yung kanilang buhay at hindi lang yung general statement na maraming tinorture, maraming kinidnap, maraming pinatay.
napakarami ng material na pwedeng gamitin sa internet kung talagang maalam tayong gumamit. At I think given the fact that historical revisionism is happening in cyberspace or is being deliberately proliferated in cyberspace in order to convince the younger generation of Filipinos, especially those who were born after EDSA People Power, that the Marcos era was a golden age for the Philippines and that it was EDSA that caused its end. I think we can answer this using the social media, the same means that those people who would like us to forget about the legacy of EDSA, the heroism that the Filipinos exhibited in People Power, would want us to forget, no? Pwede nating gamitin itong parehong instrumento para ipaabot sa kabataan ano ba yung kahalagahan ng EDSA at gaano ba kasama o gaano ba kalala ang suliranin ng panahon ng diktadura kung kaya naging logical na hakbang ang tumindig ang bayan noong 1986. I think we can use the same platform. We can use the social media and make use of things that are more attractive, sabihin natin, more accessible to the youth. At I think it still all boils down to how we teach Philippine history and social studies. No? Itama natin yung treatment ng period na ito sa mga textbook. Sapagkat kapag nagbasa ka ng textbook, sa mga nakalipas na taon, ang focus ay ano ba yung mga infrastructure na napatayo ng panahong Marcos? O yun nga, ito practical na sinasabi nila, bakit noon yung dollar ganito lang? Ngayon, ang taas-taas na. Tsaka yung presyo ng that's very basic. That can be answered by teachers of history, social studies, just by looking at the facts and challenging them academically. Gaano ba ka-logical yung mga claims na yan? Halimbawa, ang exchange rate daw ng peso to dollar nung panahon ni Marcos ay 2 pesos is to $1. We have to remind the students na yun yung exchange rate nung umupo si Marcos noong 65. Pero nung 1969, because he was determined to win a re-election, ang piso dahil sa labis na paggasta ng gobyerno para masiguro na mananalo si Marcos sa election ng 69. Naging 6 pesos is to $1. So yung mga kiniklaim ng mga pro-Marcos propagandist sa cyberspace na ang exchange rate ay 2 pesos is to $1, si Marcos mismo ang sumira nun. 1969 pa lang. That's 3 years prior to the declaration of martial law. So lahat ng ito ay pwedeng bigyan ng paliwanag kung maalam yung guro na tatanggap at tutugon doon sa mga tanong. Sir Alvin, speaking of internet, medyo ito maganda sanang maging sources nung mga history ng mga bata, pero ngayon kasi ang concern natin, paano ba natin maibabalik yung kagustuhan nitong mga kabataan na malaman yung history pagdating ng sa mga ganito tulad ng EDSA People Power Revolution, kasi nga ang mas gusto ng bata ngayon maglaro sa cellphone, maglaro ng Flappy Bird or kung ano man nawawala na yung linya, sir. Sa tingin ko, kailangan natin simulan o gisingin yung interest nila sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang magtanong at magmasid tungkol sa mga pangyayari sa lipunan sa kasalukuyan. Kasi yung 1986, kahit meron tayong alaala, halimbawa, tayo na nag-aaral na, no? To many of us, parang country yan the past is a foreign country, no? Ika nga. At kailangan natin na turuan yung mga estudyante paano magmasid sa lipunan para maikonekta nila na alam nyo ba ang sagot sa tanong na yan ay makikita kung magbabalik tanaw tayo sa kasaysayan. Siguro gawin nating o subukan nating maging mas malikhain, mas creative sa paglapit sa mga estudyante at alamin natin yung mga interest nila. Alamin natin yung mga tanong nila na nangangailangan ng sagot. Yun nga, isa pa sa mga tanong nila. Bakit daw noon, parang number 2 tayo in Asia next to Japan dito sa rice production, dito sa yung napakaraming bagay, lagi tayong nangunguna. Bakit nung pagkatapos noon, after the EDSA Revolution, bagsak na ekonomiya natin, hindi na ganun kaganda, tapos yung parang dami ng problema. Alam niyo, sinubukan kong tugunan yung tanong na yan sa pamamagitan ng isang Facebook note na pinamagatan kong Marcosian Economics, Myths and Realities. So, sabi ko, maraming mito o maling pananaw o paniniwala tungkol sa Marcos era. At siguro yung pinakamatingkad dito ay yung napakaganda ng ekonomiya
At ang EDSA people power lamang ang naging dahilan kung bakit ito bumagsak. I think we have to give it perspective. Maybe let us allow the students see the bigger picture. Hindi po yun ganun kasimple, no? Hindi ko ikinakaila na nagkaroon ng pag-unlad ng ekonomiya nung idineklara ang martial law. That is true. Okay, but that's only for the first few years after the declaration of martial law. If I am right, I would say it extended up until 76. Pero pagdating ng 1979, late 70s, signs of an impending economic breakdown were already being felt and manifested. So, from 79, sunod-sunod ang krisis niyan. 1983, nang paslangin si Ninoy, naging malinaw para kahit sa mga investor at sa mga nagpapautang sa atin, no, mula sa iba't ibang bansa, na napakalakas ng political instability. It's very real. At ang Pilipinas ay mukhang patungo sa isang political upheaval. Kung kaya, 1983 pa lang, right after the assassination of Ninoy Aquino, bumagsak ng ekonomiya. Yung exchange rate na sinasabi, nung naganap ang EDSA, nasa 20 pesos is to $1. Now, let us ask the students, sino nung buong panahon from 72 to 86? Si Marcos lang. So, yung sinasabi natin na napakaunlad ng ekonomiya, siguro we have to qualify that. From 2 pesos, ano? From 2 pesos 20. to $1, naging 20 pesos. So, it's good to highlight also and mention the achievements of the Marcos era, pero we have to qualify it. We have to look into it, no, deeper. At tingnan natin at what price nangyari itong mga ito. Halimbawa, yung infrastructures na sinasabi natin, hindi natin itinatanong saan nagmula ang pera, kundi sa kabi-kabilang utang sa ibang bansa. Pagdating ng late 70s, early 80s, magiging napakahirap para sa Pilipinas na ang bumangon mula dyan. At mas mahirap ng mangutang ng panibago dahil sa political instability na nabanggit ko nga kanina na nagaganap na nun at nagiging hayagan na. Sir, dahil historian kayo, gusto ko lang malaman din, ano po ba talaga ang legasiyang iniwan ni Senador Ninoy at ni dating Pangulong Cory Aquino sa mga Pilipino? Kahit ako ay tagahanga ni Ninoy Aquino, I have always said that we should look at him as a historical actor. We have to be critical. Hindi ako pabor sa simpleng hero worship sa kabila ng Ninoy. No? Pero tingnan natin yung mahabang pakikibakan ni Ninoy Aquino sa panahon na maraming Pilipino ang piniling tumahimik. I have always pointed out the significance of his 1975 hunger strike sapagkat nung umuwi siya noong 83, marami pa ring naninira sa kanya na gusto niya lang maging presidente, kaya siya umuwi. He came home for political ambition. But we are forgetting the 7 years and 7 months that he endured as a political prisoner. No? Sa panahon na maraming nagsasabi na, Ninoy, pwede mo naman nang itigil yan. At pinilit niya pa rin ituloy yung kanyang pakikipaglaban. So, I think kahit doon pa lang sa ganong pamantayan, pwede na nating hangaan si Ninoy na totoo yung kanyang pakikibaka. And when he came home to prove that he is determined to dismantle the dictatorship, even up to the point of sacrificing his life, I think dapat hindi na natin kino-question kung bayani si Ninoy o hindi. Ang legacy ni Ninoy ay tapang. Ang legacy ni Cory Aquino ay yung pagtindig sa isang panahon na walang gugustuhing humawak o tumangan ng hamon. Walang pwedeng itapat halimbawa ang oposisyon kay Marcos kung hindi si Cory para lumaban ng snap. With all due respect to the late Vice President Laurel, I think hindi niya rin siguro kinayang tapatan si Marcos. It was Cory who galvanized the opposition, kahit pa splintered ito, kahit pa ito ay iba't ibang political persuasion. Yung pagpasok ni Cory sa eksena, nung panahon na yon, provided the moral leadership na kinakailangan para magkaroon ng isang peaceful transition from authoritarianism to democracy. Naging unifying force siya. Okay? Maraming salamat po. At, maraming salamat po. Happy EDSA anniversary. Makabuluhang pag-alaala sa EDSA sa inyo pong dalawa. Alright. At mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Okay, that was Alvin Campomanes, isang historian po siya. At
Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong araw na ito, Kirby. Nikki, ang EDSA People Power Revolution ay isang buhay na patunay ng katatagan ng loob ng lahing Pilipino. Anumang pong pagsubok na sumalubong sa ating paglalakbay tungong pag-unlad, naway magsilbi pong gabay sa bawat hamon ang mga aral na ating pong natutunan mula sa makasaysayang kaganapang ito. Ako po, si Kirby. Sa ating pagbabalik tanaw sa mga alaalang iniwan sa atin ng mapayapang revolusyon noong dekada 80, malaki po ang pasasalamat ng sambayanan sa ating mga kababayang tumindig at nakibaka laban sa diktadurya. Naway ang dugong makabayan ay patuloy po sanang dumaloy sa mga ugat ng mga Pilipino hanggang sa susunod pang henerasyon. Ako po si Veronica Baloy Jimenez. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa espesyal na presentasyong ito ng Telebisyon ng Bayan. Katuwang ang RTVM, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, IBC 13 at PCOO. Ito po ang ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kapit bisig tungo sa pagbabago. Abangan ang iba pang mga balita mamaya sa News at 6. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sama-sama iisa ang adhikain, kailanman di na paaalipin ang iyong Pilipino sa mundo. Mapayaman para ang pagbabago, katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang taas. Basta't magkaisa tayong Hasta nang nagaganap sa aming bayan, magkasama ng mahirap at mayaman.